Tsaka ganun lang naman yan, ma'am, sa pag nagdadrive ka lang. Katulad dito, matraffic, maraming kasabay. Yung proper distance mo, importante yan, tapos yung pagiging alerto mo, dahil nga, di ba, maraming motor, basta lang nasingit. Kumbaga, ma'am, pairalin mo lang yung, kumbaga, yung mabilis ka mag-react, di ba? Mabilis ka mag-react sa mga sitwasyon mo sa una. Tapos huwag ipipilit ang karapatan. Ika nga pag may sumingit sa'yo, pag nakapasok ng isang gulong niya, pagbigyan mo na. Huwag mong tularan yung iba, di ba? May gumaganon. Ang ginagawa pa ng iba, umiiwas pa para huwag lang pagbigyan. Kasi hindi ka naman abutin niya 1 minuto pag sa pagbibigay. Ang sarap pa sa pakiramdam kaya. Sampulan kita, nagbawa ito. Sumingit yan sa linya mo. Di ba? Pinagbigyan mo siya. Ngayon, meron pa rin gustong sumingit pa uli. Kung halimbawa magawa mo naman na masusundan mo agad siya, di ba, pumapasok siya, susundan mo lang siya. Pero pag hindi nagpupumilit na rin isa, o pagbigyan mo uli. Pero siyempre, para hindi ka naman matenga ng matenga, kailangan siguro mga 1 hanggang 2 lang ang pwede mong pagbigyan, yung gano'n. Basta yan tumagilid na ng ganyan, tapos nakapasok na yung gulong niya sa kaliwa. Pagbigyan mo na, tapos pag nag-move siya, susundan mo na siya. So, ang palatandaan mo naman kung malapit o kung malapit ka ba o malayo ka sa unahan niya, sa likuran niya, kailangan nakikita mo yung bumper niya. Gas lang yung relax. Wala. Sige, tuloy. Tuloy lang ito. Oops, stop tayo na. Kaliwa ka ng konti. Ayan. Kasi para mayroon siyang space dito. Tapos dito naman, halimbawa, ikaw ay katulad yan, kay stop mo lang. Gusto mong ipahinga yung paa mo sa pag-hold sa brake. Pwede mo naman gawing mag-neutral. Yung neutral ka, tapos i-handbrake mo muna siya. Okay, pahinga mo paa mo. Hanggang sa neutral lang, huwag mo na siyang dalhin sa park. Yun naman, kung kwan lang, kung nangalay lang ang paa mo. Wala rin namang masama na ibabad mo siya sa ganyan. Hino-hold mo lang siya. Yun may optional lang. Minsan kasi di ba, nangangalay ang paa natin. Na ilagay sa neutral, but make sure na kapag nasa neutral, pag bibitaw ka sa brake, kailangan naka-engage ang handbrake. Tapos mamaya naman, pag nag-go na tayo, itong lane natin, ang iba kumakaliwa. Ang iba, katulad natin, didiretso tayo bypass. Ito naman, katulad yung expander na yan, yan ididiretso ng bypass. So habang ikay tumatawid dyan sa intersection, maging observant ka sa right mo. Kasi baka mamaya may kasabay ka, parehas kayo ng lane ng tinutumbok. No? Kailangan lang multitasking lang ang matatalaga. Tulad yan, after nitong mga kumakaliwa na yan, tayo na yan. Tayo na ang gugo. But hindi pa agad tayo nakakago niyan kasi yung iba nagpupumilit. Ikaw na tayo. Ikaw na tayo. Pag-clear, gas. Okay, gas na ikaw. Gas. Tuloy na ikaw. Sulyap sa kanan. Yan. Tumpukin mo yung gitlang linya. Basta lagi po dyan na titingin. Yun, kasi nga, pagka ganong sitwasyon. Oo, kasi nga, mayroong mga galing kanan, ay pakaliwa pala. Kaya bantayan mo ang kanan mo. Hindi pala naman siya sasabay pa diretsyo. May mga ganon yung tricycle, galing kanan, gaganon din sa unahan mo. Tulad naman ito, slow down ka, observe ka naman, kaliwat kanan. Pag clear, balik sa gas. Pagkaramdaman, okay, go. Kasi doon naman siya sa linya na yon. Dapat kasi talaga ang proper niya. Katulad ng van na yon. Liliko siya, di ba? Galing siya doon. Dapat yun muna ang kuhanin niyang linya. Yung nasa kaliwa. Plano niya tulad ng ginawa niya. Saka siya pala ang pumplano ng palilipat dito sa makikirap-nap. Although tayo yung nasa right of way. Pero syempre, kapag nakablock na yan dyan sa ulahan natin yung mga nag-yuyoto, pagbibigyan na natin sila. Go straight siya na. Go. Ang mga mata ay talagang maliko, kaliwat kanan. Oo, mabilis. Kasi isang iglap mo lang ika nga dyan, Ma'am She, ay, lalo na dito sa atin, kung karamihan kulang sa disiplina, mga driver. Alam mo ba yung nagiging behavior ng driver dito? Alam mo ba yung wala silang pakialam sa kapwa nila motorista? Basta makasingit, basta makalipat ng linya. Lagi lang iniisip ng iba, mamemoreno naman yan. Ganun. Wala namang problema sa paglipat ng linya. Basta
ika nga huwag kang makakaprowisyon ng kapwa mong motorista. Kaso, nandiyan na tayo sa sitwasyon na yan, kailangan natin mag-adjust. Tayo yung mag-adjust talaga. Tayo yung may disiplina. Hindi mo pwedeng pairalin yan yung maiinis ka. Ano ba naman to? Ganyan. Wala, masisira lang ang mood mo sa ganyan. Magbigay ka, magpaubaya ka, sarap sa pagkat. Yan, lipat ka ma'am siya sa kaliwa. Here, pasok, gas up. Katulad yung ginagawa mo yan sa paglilipat ng linya, very good na very good. Pag signal, tingin agad. Sundan mo lang mamaya pagkakaliwa mo, sundan mo lang kung anong movement ng nasa unahan mo. Then, ang babantayan mo, yung kanan mo naman kasi may kasabay kang papakaliwa din. Sundan mo lang yan si Cruz. So, swap lang. Kita nyo mga kabigma, pwede na ito magkalisensya. Slow down, kakainin ka niyan. At may mga ganong driver, agresibo. Pag na-aksidente, kamot sa ulo. Ma-encounter mo kasi dyan sa kalsada, ma'am, agresibo, mainipin, mayamuti. Lalo na pag mga veterans na, mga natuto lang sa mga atras abante sa bukay. Dahil pagdating yan sa roll sa kalsada, ikaw papupulaan yan. Sasabihan ka, bagal ka na, eh. Kaya ganun pa yan. Hindi niya alam, kaya ka mabagal lang dahil nag-iingat ka. Palibasa ngayon, natuto lang magmanibela, natuto lang mag-pedals. Yan na, driver na. Talungin mo ng batas sa kalsada yun, baka wala may sagot yun. Dati naman po yung walang mga Kaya nga, ay, tingnan mo ka na. natutulaang. Magigyan mo na yan, lalabas. Yan, ganyan lang naman yan. At sa signal na yan, hindi pa na siya lalabas, iikot. Stop lang muna. Nota mo to, alam na may umiikot. Kusina pa. Di ba? Kita mo yun? Ito po mga truck. Di ba? Ayan, karamihan kasi Kasi dyan. yung mga truck. Karamihan sa mga truck, hindi naman lahat, karamihan po dyan na nagiging driver. Dati hong pahinante, natuto lang. Yun yung sinasabi ko, natuto lang magmanibela, natutong magkambyo, natutong magas, natutong lumiko, naging driver na. Katulad ba naman, Lord? Kitang-kita niya na may nag-u-turn, may pagbusina pa. Ano ibig sabihin, binamadali mo? Relax lang. At hindi mo naman sarili ang kalsada. Diyos ko po, truck driver na ito. Hindi naman lahat. May pinost nga ako dyan na magdahan-dahan naman. Ano ba dahilan nyo? Bakit ba lagi kayong padala sa pagdadrive? Katwiran ng iba, naghahabol ng biyahe. Aba, may lagi nilang tatandaan, hindi lang sila nasa kalsada. Tapos pag naka-aksidente, kamot ulo, sasabihin ang mga anak ay maliliit pa. Ay samantalang nung may chance na para mag-ingat, para maging defensive driver, ay ayaw gawin. Ay kita naman nilang ang lalaki ng kanilang dinadrive. Diba, prone na prone sila sa aksidente. Kapatid ko nga po nung isang araw na truck. Ay tipping ko tapos niya sasakay. Diba? Ay wala namang, ibig sabihin po hindi mabayaran ng buo kung magkano magagastos. Tama yun? Parang nabigyan lang yata po ng kung magkano kaya. Ganun na nga eh. Siyempre, tayo naman, halimbawa ikaw, ayaw mo nang abala, sige, minsan maawa ka pa. Samantalang kapag nagdadrive sila, akala mo kung sinong mga kuwan sa kalsada, Diyos ko. Pag nang-aksidente naman, sa akin nga sabi ko nga, hindi ako nagagalit na sa inyo. Ang aking paalala lang, kasi nga, malalaki yan dinadrive mo. Ako din, truck driver din ako, bus driver din ako. Pero hindi ako ganyan, nung mga time na ako yung nagdadrive ng truck. Wala sa akin yung sinasabing naghahabol ng biyahe. Kung ano lang yung kaya ko ibiyahe, yun lang. Bakit ko kailangan magmadali sa kalsada? Paano pag ako'y may naabala dyan o nabawing buhay? Di ba? Yung gano'n.